baog, basura, palamunin. Yan ang turing nila sa akin habang pinapakain ko sila ng ginto. Sa gabing nalaman kong magiging ina na ako, doon ko rin nakita ang asawa kong may hinahaplos na ibang tiyan. Javier, akala mo ba ay mahina ako? Nagkakamali kayo ni Mama. Ako ang nagbigay sa inyo ng lahat at ako rin ang kukuha nito pabalik. Sino ngayon ang tunay na reyna? Baog ka, Isabela. Isang tuyot na punong walang silbi sa gitna ng masaganang haden ng mga Torres. Ang mga salitang iyon ni Doña Remedios ay parang lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Isabela, kasabay ng singaw ng mainit na sinangag na kanyang niluluto sa kusina. Hindi man lamang nag-angat ng tingin ang kanyang biyenan habang marangyang nakaupo sa hapag, tinitingnan ang sariling mga kuko na tila mas mahalaga pa kaysa sa damdamin ng babaeng 5 taon nang nagsisilbi sa kanilang tahanan. Napatigil ang kamay ni Isabela sa paghahalo. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Kaya naman mas hinigpitan niya ang kapit sa sandok. Sa loob ng bulsa ng kanyang apron, dahan-dahan niyang kinapa ang isang maliit at manipis na papel. Ang resulta ng kanyang pagsusuri sa ospital kahapon. Gusto sana niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang sabihing sa wakas, pagkalipas ng 5 taon, ay dininig na ang kanyang mga dalangin. Ngunit ang bawat salitang nais niyang pakawalan ay tila bumabara sa kanyang lalamunan nang marinig ang yabag ng mga sapatos ni Javier pababa ng hagdan. Mom is right, Isabela. Huwag mo kaming tingnan ng ganyan. 5 taon na tayong kasal. Pero wala ka pa ring maibigay na tagapagmana para sa kumpanya. You should be thankful na hindi pa kita pinalalayas sa pamamahay na ito. Malamig na wika ni Javier habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Isang kurbata na si Isabela mismo ang bumili gamit ang sarili niyang lihim na kinita. Ngunit ang akala ni Javier ay galing ito sa sarili niyang bulsa. Nanigas ang buong katawan ni Isabela. Ang bawat kataga ni Javier ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang puso. Iniiwan siyang duguan sa loob, ngunit pilit na nagpapakita ng katatagan sa labas. Hindi niya magawang lumingon dahil natatakot siyang makita ng kanyang asawa ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Ang lalaking minsang nangako sa kanya ng proteksyon ang siya mismong naglalantad sa kanya sa pinakamasakit na uri ng pang-aapi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sandok sa gilid ng kawali. Ang tunay na ingay ng bakal na tumama sa seramika ay tila isang malakas na hudyat ng pagbasag ng kanyang pagtitimpi sa katahimikan ng kusina. Napansin niya ang isang piraso ng dokumento na inilapag ni Javier sa mesa sa tabi ng kanyang tasa ng kape. Pirmahan mo yan. Kailangan nating gamitin ang titulo ng bahay ng mga magulang mo para sa bagong investment ng kumpanya. Malaki ang mawawala sa atin kung hindi natin ito magagawa sa lalong madaling panahon. Utos ni Javier na tila ba isang simpleng listahan lamang ng glossary ang kanyang ipinapapirma. Napahawak si Isabela sa gilid ng lababo. Ang bahay na iyon ang tanging alaala ng kanyang mga yumaong magulang. Ang tanging lugar na itinuturing niyang santuwaryo bago siya naging isang Torres. At ngayon, nais itong kunin ng lalaking ni, hindi man lang siya magawang tanungin kung kumain na ba siya o kung bakit maputla ang kanyang mukha nitong mga nakaraang araw. Javier, yun na lang ang natitira sa akin. Bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig sa gitna ng tunog ng kumukulong tubig sa takur. Wala kang pagmamay-ari rito, Isabela. Lahat ng suot mo, pati ang pagkain mo, ako ang nagbabayad. Ang pirma mo ang tanging silbi mo sa pamilyang ito. Dahil hindi mo man lang magawang mabigyan kami ng apo. Bulyaw ni Doña Remedios sabay tayo at marahas na hinablot ang kanyang mamahaling bag. Tumalikod si Javier at sumunod sa kanyang ina. Iniiwan si Isabela na nakatayo sa gitna ng kusinang puno ng bangunang pagkain. Ngunit tila isang malaking libingan para sa kanyang mga pangarap.
Nang marinig niya ang pag-andar ng sasakyan ni Javier palabas ng gate, doon lamang siya nang hina. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang munting buhay sa loob mula sa tindi ng sakit na nararamdaman niya. Kinuha niya ang papel sa kanyang bulsa. Ang itim na tinta ng resulta ng laboratorio ay tila naging malabo dahil sa mga luhang pumatak dito. Positibo. Magiging ina na siya. Ngunit sa bawat pintig ng puso ng kanyang anak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ba ang pamilyang nais niyang paglakihan ng kanyang munting anghel? O kailangan na niyang aminin sa sarili na ang reynang matagal nang nagtatago sa anino ng kanyang pagiging asawa ay kailangan ng magising at lumaban bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang natitirang tanggal? Magiging mabuting ina ka, Sofia. At ang anak natin, siya ang magpapatuloy ng lahat ng pinaghirapan ko. Ang boses na iyon ni Javier, ang boses na dati ay nagbibigay ng kapanatagan kay Isabela, ay tila naging isang matalas na rason na humiwa sa malamig na hangin ng pasilyo ng ospital. Napako si Isabela sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang likod ay idiniin niya sa malamig na pader ng kanto ng gusali upang hindi siya makita. Ang puting sobre na naglalaman ng kanyang unang ultrasound ay nayupi na sa higpit ng pagkakahawak ng kanyang nanginginig na mga kamay. Mula sa kanyang pinagdataguan, dahan-dahang sumilip si Isabela. Doon, sa tapat ng pintuan ng isang sikat na OBGYN, nakita niya ang kanyang asawa. Hindi ito ang Javier na nakita niya kaninang umaga na puno ng galit at panglalait. Ang Javier na nasa harap niya ngayon ay may malambot na tingin. Ang mga kamay ay maingat na nakahawak sa baywang ni Sofia, ang dati nitong sekretarya na binalita sa kanya ni Javier na nag-resign na raw dahil sa personal na dahilan. Ang personal na dahilan pala ay ang pagdadalang tao nito sa anak ng kanyang asawa. Paano si Isabela, Javier? Paano kung malaman niya? Narinig niyang tanong ni Sofia. Ang tinig nito ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala habang ang isang kamay ay humahaplos sa sariling tiyan na tila ba ipinagmamalaki ang lamang loob nito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Javier. Isang tunog na nagpatigil sa tibok ng puso ni Isabela. Huwag mo na siyang isipin. Isang tuyot na sangalang si Isabela sa buhay ko. Wala siyang ibinibigay, kundi sakit ng ulo at pagkadismaya ni Mama. Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa bahay ng mga magulang niya, itatapon ko na siya sa kung saan siya nararapat, sa basura. Ang bawat salita ay parang asidong tumutunaw sa natitirang pag-ibig sa puso ni Isabela. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam sa kanyang mga binti. Ang paliid na dati ay maliwanag ay tila nagdilim at ang tanging malinaw na nakikita niya ay ang masayang mukha ng dalawang taong nagtataksil sa kanya habang siya ay nagdurusa sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa sariling tiyan. Isang munting buhay ang naroon, isang himala na matagal na niyang hinintay. Ngunit ang himalang ito ay tila naging isang malupit na biro ng tadhana. Sa araw na nalaman niyang magkakaroon na siya ng sapat na dahilan para manatili, doon din niya natuklasan ang lahat ng dahilan para lumisan. Hindi sumigaw si Isabela. Hindi siya sumugod para sampalin ang dalawa o para gumawa ng eksena sa harap ng maraming tao. Sa halip, dahan-dahan niyang hinarap ang pader at doon niya ibinuhos ang tahimik na hagulgol na tila ba ang buong mundo niya ay gumuho na sa kanyang paanan. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tanda ng pagkamatay ng martir na si Isabela Torres. Narinig niya ang paglakad palayo ng dalawa. Ang kanilang mga tawanan ay unti-unting humihina hanggang sa muling maghari ang nakabubulol na katahimikan ng ospital. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula, ngunit mayroon ng bagong uri ng apoy na naglalagaslas sa kanyang mga ugat. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag, ang kanyang mga daliri,
na kanina ay hindi mapigilan ang panghinginig ay naging matatag at mabilis. Hinanap niya ang pangalan ni Antonio, ang tanghing taong nakakaalam ng tunay niyang kapangyarihan sa labas ng bahay ng mga Torres. Antonio, simula niya. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa yelo at matalim pa sa anumang patalim. Ihanda mo ang lahat. Ang bawat sentimong ipinahiram ko sa kumpanya ni Javier. Ang bawat ari-ariang nakapangalan sa mga Torres na ako ang nagpondo. Gusto kong bawiin ang lahat. At siguraduhin mong wala silang ititira kahit para sa isang pirasong tinapay. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Ngunit hindi na ito ang Isabela na madaling saktan. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa loob na kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang bahagyang kirot na tila ba ang kanyang anak ay sumasang-ayon sa kanyang desisyon. Pasensya ka na, Javier. Bulong niya sa hangin habang sumasakay sa kanyang sasakyan. Akala mo ba ay baog ako? Ang totoo, ang pag-ibig ko para sa'yo ang matagal nang namatay. At ngayon, sisiguraduhin kong pati ang pangalan mo ay mabubura sa mundong ako mismo ang bumuo para sa'yo. Napatingin siya sa ultrasound sa kanyang tabi. Ang maliit na tuldok na iyon ang magiging katuwang niya sa kanyang pagbangon. Ngunit bago ang lahat, kailangan muna niyang panuorin ang mga Torres na gumapang sa putik na sila mismo ang gumawa. Wala kang karapatang magtanong kung nasaan ang pera, Isabela. Pera iyon ng anak ko, kaya pera ko rin iyon. Ang tinig ni Doña Remedios ay puno ng puot at pagmamalaki habang prente itong nakaupo sa sofa, abala sa paglalagay ng matingkad na pulang lipstick na tila ba isang sugat na bumubuka sa kanyang muka. Hindi man lang siya kumurap nang makita ang namumutlang mukha ni Isabela na galing sa kusina. Bit-bit ang isang mangkok ng mainit na sabaw para kay Nanay Elena. Kahit ang amoy ng nilagang luya ay hindi kayang pag-inhawahin ang nanunuyong lalamunan ni Isabela. Mama, para sa gamot ni Nanay Elena ang perang iyon. 3 araw na siyang nilalagnat at kailangan na niya ng antibiotic. Bakit niyo kinuha sa loob ng kwarto ko? Isang mapang-uyang na tawa ang sumabog sa labi ng matanda. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Isabela. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Mga alahas na alam ni Isabela na binili rin mula sa mga pondong palihim niyang inilalagak sa account ni Javier. Nanay Elena? Ang matandang katulong na yan. Isabela, magising ka nga! Naghihirap ang kumpanya ni Javier dahil sa kamalasan mo. At ikaw ay nag-aalala pa sa isang pabigat sa bahay na ito? Ginamit ko ang pera sa mas mahalagang bagay. May laro kami ng mga kaibigan ko sa club. At hindi ako pwedeng magmukhang pulubi dahil lang sa kailangan ng gamot ng isang katulong. Sabi ni Doña Remedios habang tinatabig ang balikat ni Isabela upang dumaan. Naramdaman ni Isabela ang init ng mangkok na hawak niya, ngunit mas matindi ang init na gumagapang sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ng kanyang biyenan ay tila pagtapak sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang inilapag ang mangkok sa mesa bago tuluyang manginig ang kanyang mga bisig. Ngunit hindi doon nagtapos ang paghihirap ng kanyang kalooban. Nang pumasok siya sa kanyang silid upang kuhanin ang ilan pang barya para ipambili ng gamot, napansin niyang bahagyang nakabukas ang kanyang maliit na jewelry box. Isang malamig na kaba ang bumalot sa kanyang puso. Mabilis niyang hinalugog ang loob nito. Ngunit ang tanging hinahanap niya ay wala na roon. Ang medalyon ng kanyang ina, ang tanging alaala ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay bago siya naging ulila. Kumaras ang kaba sa kanyang dibdib at mabilis siyang lumabas para habulin si Doña Remedios sa may pintuan. Ang medalyon ko, Mama! Nasaan ang gintong medalyon na nasa loob ng box ko? Iyon na lang ang alaala ko sa nanay ko. Huminto ang matanda, lumingon ng bahagya,
at numiti ng isang ngiting tila galing sa impyerno. Ibinenta ko na, Isabela. Noong isang linggo pa, mabuti na ring mawala ang mga lumang gamit na yan sa bahay ko. Nagdadala lang ng amoy ng kahirapan. Isipin mo na lang na nakatulong ka sa pamilyang Torres sa unang pagkakataon. Sa sandaling yon, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang malaking kampana na tumutunong sa loob ng ulo ni Isabela. Hindi niya maramdaman ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang pagtitiis sa bawat masasakit na salita, at ang paglunok sa sariling dangal para sa pag-ibig, lahat ng iyon ay tila naging isang malaking biro. Tumingin siya sa itaas, pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng mga luhang alam niyang walang halaga sa mga taong nasa harap niya. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang bawat dekorasyon, ang bawat gamit na siya ang nagbayad, ay naging mga saksi sa kanyang pagiging martir na ngayoy unti-unti nang naglalaho. Hanggang kailan mo hahayaang ubusin nila ang bawat hibla ng iyong buhay, Isabela? Bulong ng isang tinig sa kaibuturan ng kanyang isipan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. Nararamdaman niya ang munting pintig doon, isang paalala na hindi na lang siya ang dapat ning iligtas. Ang bawat pagnanakaw sa kanya, ng pera, ng alaala, at ng dignidad, ay naging isang matibay na pundasyon para sa kanyang gagawing pagwasak sa kanila. Tumingin siya sa papalayong sasakyan ni Doña Remedios. Sa kanyang isipan, ang mukha ng matanda ay hindi na isang binan, kundi isang kaaway na kailangang turuan ng leksyon. Ang pag-ibig na nagbulag sa kanya sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Ubusin niyo na ang lahat na yon, Mama. Dahil bukas, sisiguraduhin kong kahit ang anino niyo ay walang matitirhang tahanan. Anas niya sa gitna ng sikat ng araw na tila hindi kayang bigyan ng liwanag ang dilim na namumuo sa kanyang puso. Love, please, do this for our family. Hindi ba't ito naman ang pangarap natin? Ang lumaki ang kumpanya para sa kinabukasan ng magiging anak natin. Ang tinig ni Javier ay parang malapot na pulot. Matamis, ngunit nakakasuya. Marahan niyang hinahaplos ang buhok ni Isabela. Isang haplos na dati ay nagpapatibok ng puso ng babae. Ngunit ngayon ay tila ba gumagapang nauod sa kanyang balat. Nakaupo sila sa hapagkainan, sa tapat ng mga pagkaing niluto ni Isabela ng may pagmamahal, bagaman alam niyang galing lang ang kanyang asawa sa piling ng iba. Tumingin si Isabela sa mga mata ni Javier. Nakita niya ang mapanlinlang nakislap doon, ang pagpapakumbabang laging ginagamit ng lalaki tuwing may kailangan ito. Isang mapait na miyama. Sa ilalim ng lamesa, mahigpit na hawak ni Isabela ang maliit na larawan ng kanyang unang ultrasound. Isang katotohanang hindi pa alam ni Javier, habang ang lalaki ay pilit na ginagamit ang pangarap na anak upang makuha ang huling piraso ng kanyang ari-arian. Javier, ang bahay na yon. Iyon na lang ang natitira sa alaala ng mga magulang ko. Bulong ni Isabela, pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa kabila ng paninikip ng kanyang dibdib. Sigurado ka bang ito lang ang paraan para maisalba ang kumpanya? Isabela, listen to me. Hinawakan ni Javier ang mga kamay ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng peking pagsusumamo. Alam mo namang hirap na hirap ako sa trabaho. Ang stress ko sa opisina, ang pressure ni Mama. Lahat yan tinitiis ko dahil ayaw kitang iwan. Kahit na alam mong hirap tayong magkaanak, nananatili ako rito dahil mahal kita. Kaya please, tulungan mo ako. Ang bawat salita ni Javier ay tila isang malakas na sampal ng pagkukunyari. Binabaliktad ng lalaki ang sitwasyon. Ginagawa niyang utang na loob ni Isabela ang pananatili nito sa isang baog na asawa, habang sa katotohanan ay may iba na itong binubuhay. Naramdaman ni Isabela ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso
ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Dahan-dahang inilapag ni Javier ang pluma sa ibabaw ng dokumento. Isang pirma na lamang at ang titulo ng lupain ng mga Torres na pagmamay-ari ni Isabela ay maililipat na sa pangalan ng kumpanya. Ang kumpanyang akala ni Javier ay sa kanya, ngunit sa katotohanan ay kontrolado na ng mga dummy accounts ni Isabela. Kinuha ni Isabela ang ballpen. Napansin niya ang isang maliit na bahid ng kinang sa kuwelyo ni Javier. Isang kinang na mula sa eyeshadow na hindi sa kanya. Ang amoy ng pabango ng ibang babae ay humahalo sa amoy ng niluto niyang ulam na lumilihan ng isang nakakasulasok na timpla. "Pipirmahan ko ito, Javier," wika ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa asawa. "Dahil naniniwala ako na ang bawat tao ay nakukuha ang nararapat para sa kanila." Mabilis na gumuhit ang isang matagumpay na ngiti sa mga labi ni Javier habang pinapanood ang dahan-dahang paggalaw ng kamay ni Isabela. Hindi niya alam na ang bawat kurba ng tinta sa papel na iyon ay hindi ang kanyang tagumpay, kundi ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang dokumentong pinapirmahan niya ay may mga nakatagong sugnay na tanging si Isabela at ang kanyang abogado lamang ang nakakaalam. Nang matapos ang pirma, hinalikan ni Javier ang noo ni Isabela, isang malamig at walang kaluluwang halik. "Salamat, Isabela. Gagawin ko itong lahat para sa atin. Magpahinga ka na. May kailangan lang akong tapusin sa opisina." Tinanood ni Isabela ang pagmamadaling pag-alis ni Javier. Nang marinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan at ang unti-unting paglayo ng makina nito, doon lamang siya huminga ng malalim. Kinuha niya ang dokumentong naiwan sa mesa at tinitigan ang sariling pirma. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng luha, ay naging matalas at mapanui. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang munting buhay na tila sumasabay sa bawat plano niya. "Akala mo ay nakuha mo na ang lahat, Javier," anas niya sa gitna ng katahimikan ng malaking mansyon. "Pero hindi mo alam, ang bawat pirasong kinuha mo sa akin ay magsisilbing tali na hihila sa iyo pababa sa impyernong ikaw mismo ang gumawa." Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe para kay Antonio. Nakuha na niya ang papel. Ihanda na ang ikalawang hakbang. Huwag niyo silang titirhan kahit anino. Ngunit bago pa siya makatayo, isang tunog ng mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang larawan. Ang larawan ay nagpapakita ng isang mamahaling baby crib na binili ni Javier. Isang crib na nakalagay na sa isang nursery room na hindi sa loob ng kanilang bahay. "Isabela, huwag kang tatayo-tayo lang dyan na parang estatwa. Kunin mo ang mga pinagkainan sa mesa at dalhin mo sa kusina. Baka akalain ng mga bisita ay panauhin ka rin dito, gayong palamunin ka lang naman." Ang tinig ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malaking bulwagan ng mga Torres, sapat na malakas para mapatigil ang tawanan ng kanilang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Ngayong gabi ang selebrasyon ng ika-10 anibersaryo ng kumpanya. Isang gabing dapat sana ay puno ng karangalan, ngunit para kay Isabela, ito ay isa lamang entablado para sa kanyang kahihiyan. Dahan-dahang kinuha ni Isabela ang mga nagkalat na pinggan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig dahil sa pagod at gutom. Suot niya ang isang simpleng bestido na tila nagmumukhang basahan kumpara sa makinang na sutla na suot ni Sofia. Ang huli ay nakaupo sa tabi ni Javier, sa mismong upuan na dapat ay para sa kanya bilang asawa. Ang bawat sulyap at bulungan ng mga bisita ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Bawat tawa ay tila asin na ibinubudbod sa kanyang sariwang sugat. "Hayaan mo na siya, ma. Sanay naman yan sa gawaing bahay." Wika ni Javier sabay higop ng alak, hindi man lang tiningnan ang kanyang asawa. Ang kanyang kamay ay protektadong nakapatong sa likod ng upuan ni Sofia, ipinapakita sa lahat kung sino ang tunay na mahalaga sa gabing iyon.
Naramdaman ni Isabela ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puson. Ang munting buhay sa kanyang sinapupunan ay tila nagrerebelde sa tinde ng emosyong nararamdaman ng kanyang ina. Gusto niyang bitawan ang lahat ng hawak niya at sumigaw. Nais niyang sabihin sa lahat na ang bawat pagkain sa mesa at ang bawat palamuti sa dingding ay binili ng kanyang sariling pawis at talino. Ngunit pinigil niya ang sarili. Ang kanyang lalamunan ay tila puno ng tuyong buhangin at ang bawat paghinga niya ay nagdadala ng amoy ng mamahaling pabango at pagkukunyari. Naglakad siya patungo sa kusina. Ang bigat ng bawat hakbang niya ay tila pasan-pasan ang buong daigdig. Ngunit bago pa siya makalampas sa malaking pintuan, isang katahimikan ang biglang bumalot sa buong silid. Ang tunog ng mga kubyertos ay napatigil at ang lahat ng paningin ay nabaling sa may pasukan. Isang matandang lalaki na may matikas na tindig, suot ang isang napakamahaling barong ang pumasok. Siya, si Don Alejandro, ang pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa at ang taong matagal nang gustong makausap ni Javier para sa isang malaking investment. Mabilis na tumayo si Javier at Doña Remedios. Ang kanilang mga mukha ay biglang nagliwanag ng mapagpanggap na ngiti. Don Alejandro, napakalaking karangalan na daluhan niyo ang aming munting salusalo. Bungad ni Javier, akmang lalapit para kamayan ang matanda. Ngunit hindi tumitig si Don Alejandro kay Javier. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa dulo ng bulwagan, doon sa kinaroroonan ng babaeng may hawak na mga maruming pinggan. Ang matanda ay naglakad ng mabilis. Nilampasan si Javier at ang kanyang ina na tila ba mga hangin lamang ang mga ito. Huminto si Don Alejandro sa harap ni Isabela. Ang lahat ay tila napigilan ang paghinga. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging mas kinsap-kinsat. Tanging ang tunog ng aircon ang naririnig sa bawat sulok. Dahan-dahang yumukod si Don Alejandro, isang senyales ng malalim na paggalang na tanging para sa mga taong may mataas na katayuan lamang ibinibigay. Magandang gabi, CEO Torres. Wika ng matanda. Ang boses niya ay sapat na malakas para marinig ng bawat taong naroroon. Hinihingi ko ang iyong paumanhin sa aking pagkahuli. May mga dokumento lamang akong kinailangang tapusin para sa ating bagong pagsasanib ng kumpanya. Halos malaglag ang panga ni Javier. Ang baso ng alak sa kamay ni Doña Remedios ay bahagyang nayanig. Muntik nang tumapon sa kanyang mamahaling damit. Ang lahat ng bulungan sa paligid ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan ng pagkabigla. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang mga pinggan sa malapit na mesa. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng lungkot ay biglang naging malamig at puno ng awtoridad. Tumingin siya kay Javier, pagkatapos ay kay Doña Remedios at huli ay kay Sofia na ngayoy tila gustong lamunin ng lupang kinatatayuan. Isang matamis ngunit nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Tila ba ang bawat kahihiyang tinanggap niya kanina ay naging mga hiyas na nagbibigay sa kanya ng liwanag. Don Alejandro, wika ni Isabela. Ang kanyang tinig ay buo at matatag. Wala na ang anumang bahid ng takot. Salamat sa pagdating. Ngunit mukhang may mga tao rito na hindi pa handang makilala ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Lumingon si Isabela kay Javier na ngayoy putlang-putla at tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila naging mas malamig at ang bawat mata ay nakatitig na ngayon kay Isabela. Hindi bilang isang kawawang asawa, kundi bilang ang reynang matagal nang nagtatago sa dilim. Javier, bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na humahaplos sa leeg ng kanyang asawa. Hindi ba't sabi mo, ang pirma ko ang tanging silbi ko sa pamilyang ito? Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kayang gawin ng bawat letrang isinulat ko sa papel na iyon. Anong ibig sabihin nito, Isabela? Sinong CEO Torres?
Pinaglalaruan mo ba kami sa harap ng mga bisita? Ang boses ni Javier ay gumaralgal, isang halong takot at matinding pagkalito, habang pilit niyang binabawi ang kanyang dignidad sa gitna ng bulwagan. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumuhit pababa, kasabay ng bawat mapanuring mata ng mga bisitang kanina lang ay pinagtatawanan si Isabela. Sa likod niya, ang mukha ni Doña Remedios ay tila naging abo sa putla. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Hindi sumagot si Isabela ng mabilisan. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang apron bago ito tuluyang tinanggal at inilapag sa upuang kinaroroonan ni Sofia. Ang bawat kilos niya ay may kasamang bigat at kapangyarihan, na tila ba ang bawat hibla ng hangin sa paligid ay sumusunod sa kanyang kumpas. Tumingin siya kay Don Alejandro at tumango ng bahagya, isang sinyales na tinatanggap niya ang paggalang nito. Javier, hindi ba't sabi mo ay wala akong silbi kundi ang pumirma? Ang tinig ni Isabela ay tila isang banayad na agos ng tubig na may dalang talim ng yelo. Ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, ang Torres Global, 3 taon na itong bangkarot kung hindi dahil sa mga pautang mula sa kumpanyang pagmamay-ari ko. Ang bawat sentimong ginamit mo para pambili ng mga alahas ni Mama at para sa marangyang buhay ng iyong sekretarya ay galing sa akin. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng bulwagan. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang kanilang mga boses ay tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng isang silid. Nakita ni Isabela ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Sofia. Mula sa pagiging mapagmataas, ang mga mata nito ay napuno ng matinding kaba at pag-aalinlangan. Ang babaeng akala ay nakatagpo ng mola ng ginto ay biglang napagtantong. Nakatayo pala siya sa gitna ng isang gumuguhong gusali. "Hindi totoo yan! Sinungaling ka!" Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na pilit na nanghingibabaw sa ingay. "Isang hamak na ulila ka lang nang kunin ka ng anak ko. Saan ka kukuha ng ganyang pera?" "Javier, huwag kang maniwala sa kanya. Baka kung anong klaseng dumi ang ginawa niya para makuha ang loob ni Don Alejandro." Hindi man lang kumurap si Isabela sa tinde na insulto ng kanyang binan. Lumapit siya kay Doña Remedios. Ang distansya sa pagitan nila ay naging sapat na para maramdaman ng matanda ang lamig ng presensya ng kanyang manugang. "Ang dumi na sinasabi niyo, Mama, ay ang dumi ng sarili niyong mga kamay na hinayaan kong linisin sa loob ng 5 taon. Mahinang wika ni Isabela. Sapat na para sila-sila lamang ang makarinig. "Pero ngayong gabi, ang bawat dumi na yon ay ibabalik ko sa inyo." "Antonio!" Mula sa anino ng mga haligi, lumabas ang isang lalaking may bitbit na itim na briefcase. Si Antonio, ang tapat na abogado ni Isabela. Inilapag ni Antonio ang ilang mga dokumento sa gitna ng hapag sa tabi ng cake na dapat sana ay selebrasyon ng pamilya Torres. Mula sa oras na ito, pagpatuloy ni Isabela habang nakatitig ng diretso sa nangangatal na mga mata ni Javier. "Pinapawalang bisa ko na ang lahat ng credit lines na nakapangalan sa pamilya Torres. Ang mansyong ito, ang kumpanya, at maging ang mga sasakyang ginagamit nyo, lahat ng yan ay sasailalim sa foreclosure sa loob ng 24 na oras." Tila tumigil ang mundo para kay Javier. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapa sa hangin, tila naghahanap ng anuman na maaari niyang kapitan upang hindi tuluyang mabuwal. Ngunit ang bawat tao sa kanyang paligid ay nagsimula ng lumayo. Tila ba isa siyang nakakahawang sakit na ayaw nilang mahawakan. Dahan-dahang tumalikod si Isabela. Ang kanyang bawat hakbang palabas ng bulwagan ay puno ng dangal. Ang kanyang likod ay tuwid na tila ba ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay naging mga bakal na nagpapatatag sa kanyang tindig. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, huminto siya sa tapat ng isang maliit na rebulto sa gilid ng pintuan. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi
habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sa loob ng kanyang isipan, tanging ang mukha ni Nanay Elena ang kanyang nakikita. Ang matandang babaeng tanging nagmahal sa kanya ay ligtas na ngayon sa isang pribadong ospital na siya mismo ang nagbabayad. Habang naglalakad siya sa labas ng mansyon, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang driver ay mabilis na binuksan ang pinto ng isang itim na SUV. Ngunit bago siya pumasok, narinig niya ang mabilis na pagtakbo ng isang tao sa likuran niya. "Isabela! Mag-usap tayo! Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin!" Sigaw ni Javier. Ang kanyang mukha ay puno ng desperation at galit. Huminto si Isabela, ngunit hindi lumingon. Ang kanyang tinig ay tila isang huling hatol na umalingaw-angaw sa katahimikan ng gabi. "Javier, tapos na ang oras ng pag-uusap. Ngayon ay oras na para maranasan mo ang pakiramdam ng walang-wala. Ang pakiramdam na ibinigay niyo sa akin sa loob ng 5 taon." Nang sumara ang pinto ng sasakyan at dahan-dahan itong umandar palabas ng gate, nakita ni Isabela sa side mirror si Sofia na mabilis na tumatalikod kay Javier, abala sa pag-check ng kanyang sariling cellphone, at hindi man lang binigyan ng pansin ang lalaking kanina lang ay itinuturing niyang hari. Isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Isabela mula sa isang hindi kilalang source sa loob ng kumpanya. "Ma'am, nagsimula na silang magpanik. Pero may isa pang problema. May nakuha kaming impormasyon tungkol sa isang lihim na account na matagal nang ginagamit ni Javier. At hindi lang ito tungkol sa pera." "Walang hiya ka, Isabela. Sisirain mo ang lahat dahil lang sa selos at inggit mo kay Sofia." Ang boses ni Javier ay tila kulog na nagpayanig sa loob ng pribadong opisina ni Isabela. Hindi pa man din nakakabawi ang paligid sa marahas na pagbalandra ng pinto, ay naroon na si Javier. Ang mukha ay pulang-pula sa galit at ang mga mata ay nanlilisik sa pot. Sa likod niya, nakasunod si Sofia na pilit na nagpapahid ng mga luhang tila galing sa isang murang dula. Ang mga balikat ay nanginginig sa kunwaring takot. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang hawak niyang fountain pen. Ang bawat paghinga niya ay tila isang kalkuladong hakbang sa gitna ng isang digmaan. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ngunit ngayon ay tila isang estrangerong puno ng lason. "Selos? Javier?" Ang tinig ni Isabela ay malamig, walang anumang bahid ng takot. "Ang tawag ko rito ay hustisya. At kung ang tinutukoy mong pagsira ay ang pagbawi sa mga bagay na ako naman ang nagbayad, ibig sabihin ay wala ka talagang naiintindihan sa mundong ginagalawan mo." "Hustisya? Pinahiya mo kami sa harap ng lahat. Pinagmukha mo kaming magnanakaw sa sarili naming bahay." Muling sigaw ni Javier habang hinahampas ang lamesa ni Isabela. Ang tunog ng kanyang palad sa kahoy ay nagdulot ng isang matalim na ingay na tila ba hudyat ng pagkaputol ng huling tali ng kanilang relasyon. "Javier, love, tama na." Hikbi ni Sofia habang humahawak sa braso ng lalaki. "Hayaan na natin siya. Baka masama ang epekto nito sa baby natin. Alam mo namang maselan ang pagbubuntis ko dahil sa stress na ibinibigay niya." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Kinuha niya ang isang folder mula sa drawer at inihagis ito sa harap ni Javier. Ang mga papel sa loob ay nagkalat, nagpapakita ng mga bank statements at mga lihim na transaksyon. "Ang baby niyo? O ang utang ni Sofia sa Macau na ikaw ang nagbabayad gamit ang pondo ng kumpanya ko?" Tanong ni Isabela. Ang boses ay tila isang latigo na humampas sa mukha ng dalawa. "Ang lihim na account na natagpuan ko, Javier. Doon mo ipinapasok ang mga kinukubra mong pera para pambayad sa mga bisyo ng babaeng yan. Akala mo ba ay hindi ko malalaman?" Sandaling natigilan si Javier.
Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat habang mabilis na tinitingnan ang mga dokumento. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na kumapit si Sofia sa kanyang leeg. Ang iyak nito ay naging mas malakas at mas hysterical. Hindi totoo yan, Javier! Gawa-gawa lang niya yan para paghiwalayin tayo. Sinisiraan niya ako dahil alam niyang hindi mo na siya mahal. Please, maniwala ka sa akin. Pagsusumamo ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lalaki ng may matinding manipulasyon. Tumingin si Javier kay Sofia, pagkatapos ay muling bumaling kay Isabela. Ang galit sa kanyang puso ay tila mas lalang nag-alab nang makita ang kalmado at matatag na mukha ng kanyang asawa. Para sa kanya, ang katotohanan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanyang ego na nayurakan. Magsinungaling ka na sa lahat, Isabela. Huwag lang sa akin. Bulyaw ni Javier. Gagawin mo ang lahat para lang magmukhang masama si Sofia. Ang katotohanan ay hindi mo matanggap na mas pinili ko ang isang babaeng marunong magmahal at kayang magbigay ng anak kaysa sa isang batong tulad mo. Sa bilis ng mga pangyayari, itinaas ni Javier ang kanyang kamay. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot nang bumagsak ang kanyang palad sa pisingi ni Isabela. Isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Sapat na para mapalingon ang ulo ni Isabela sa tindi ng impak. Ang hapdi sa kanyang pisingi ay mabilis na kumalat. Ngunit mas matindi ang hapdi na naramdaman niya sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na binuhatan siya ng kamay ni Javier. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila ba natunaw sa init ng sampal na iyon. Natahimik ang buong silid. Tanging ang mabigat na paghinga ni Javier ang naririnig. Tila maging siya ay nagulat sa kanyang nagawa. Ngunit ang kanyang pride ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagsisisi. Dahan-dahan, muling hinarap ni Isabela si Javier. Ang kanyang buhok ay bahagyang nagulo at ang kanyang pisngi ay nagsimulang mamula at mamaga. Ngunit sa halip na luha, ang nakita ni Javier sa mga mata ni Isabela ay isang uri ng kamatayan. Ang kamatayan ng huling piraso ng pag-ibig na nagpapanatili sa kanya sa tabi ng lalaki. Salamat, Javier. Mahinang bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay tila galing sa kailaliman ng isang libingan. Salamat dahil sa sampal na yon. Tuluyan mo nang pinalaya ang sarili mo mula sa huling pagkakataong ibibigay ko sana sa iyo. Dahan-dahang humawak si Isabela sa kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa kanyang pisingi ay tila lumipat sa kanyang puson. Isang matalim na kirot na nagpadala ng babala sa kanyang buong katawan. Napapapikit siya sa tindi ng sakit. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Isabela, nanginginig na tawag ni Javier. Ang takot ay nagsimulang pumasok sa kanyang sistema nang makitang dahan-dahang napaupo ang kanyang asawa sa sahig habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Ngunit hindi na sumagot si Isabela. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang huling nakita niya ay ang mapanuring ngiti sa mga labi ni Sofia na nakatago sa likod ni Javier. Sa gitna ng kadiliman, isang panalangin ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kaligtasan ng kanyang anak at ang pangakong kapag muli siyang nagmulat. Ang impyerno ay magmumuhang paraiso kumpara sa gagawin niya sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang kirot na gumuhit sa kanyang puson ay mas matalim pa kaysa sa anumang patalim na bumaon sa kanyang balat. Sa gitna ng malabong paningin ni Isabela, nakita niya ang sariling mga daliri na nakabaon sa malamig na tiles ng sahig. Pilit na humahanap ng lakas upang hindi tuluyang lamunin ng kadiliman. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang pagsusumamo mula sa munting buhay sa loob niya na huwag sumuko. Nakatayo lang si Javier. Ilang pulgada ang layo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa mula sa ginawa niyang pananakit. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang malapot na takot nang makita ang pamumutla ng labi ni Isabela. Ngunit bago pa siya makahakbang palapit, isang marahas na boses ang pumigil sa kanya.
Javier, wag! Baka nakukunyari lang yan para hindi mo siya iwan. Ang tinig ni Sofia ay matalas na parang pako. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Javier. Tingnan mo, wala namang nangyayari. Gusto lang niyang maawa ka sa kanya dahil alam niyang talo na siya. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Javier ang naging huling pako sa krus na pinapasa ni Isabela. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang mapait na tawa ang nabuo sa kanyang isipan. Ito ang lalaking pinag-alayan niya ng 5 taon. Isang lalaking mas naniniwala sa lason ng iba kaysa sa saksing dugo at pawis ng sariling asawa. Sa pamamagitan ng natitirang lakas, dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang kamay upang pigilan ang anumang balak ni Javier na hawakan siya. Ang kanyang mga mata, bagaman puno ng sakit, ay nagliliyab sa isang uri ng pot na hindi kailanman nakita ng lalaki. Huwag mo akong hahawakan. Ang bulong ni Isabela ay tila isang sumpa na nagpahinto sa mundo ni Javier. Sa tulong ng kanyang sekretaryang si Antonio na mabilis na pumasok sa silid matapos marinig ang kaguluhan, dahan-dahang naisugod si Isabela sa sasakyan. Ang biyahe patungo sa ospital ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng impyerno. Ang bawat hininga ni Isabela ay isang panalangin. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tanda ng kanyang pakikipaglaban para sa kanyang anak. Lumipas ang ilang oras na tila mga taon sa loob ng puting silid ng ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng mga monitor ang tanging saksi sa kanyang pag-iisa. Nang magmulat siya ng mata, ang mukha ni Nanay Elena ang bumungad sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha at pag-aalala. Ligtas ang bata, Isabela. Ligtas ang apo ko, bulong ni Nanay Elena habang hinahaplos ang kamay ng kanyang alaga. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Isabela, kasabay ng pagdaloy ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na para sa pait. Ito ay para sa pasasalamat at para sa bagong determinasyon. Nang sumapit ang madaling araw, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na tila naghuhugas sa dumi ng lansangan ng Maynila, bumalik si Isabela sa mansyon ng mga Torres sa huling pagkakataon. Wala doon si Javier at ang kanyang ina, marahil ay abala sa paglulustay ng huling sentimong natitira sa kanilang mga credit cards. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang silid. Ang bawat sulok ng kwartong yon ay may dalang alaala. Mga alaala ngayon ay tila mga bangkay na naglalabas ng masangsang na amoy. Hindi siya kumuha ng maraming gamit. Ang tanging dinala niya ay ang kanyang mga legal na dokumento, ang ultrasound ng kanyang anak at ang kanyang dangal. Bago siya lumabas, inilapag niya ang isang maliit na itim na kahon sa ibabaw ng kanilang kama. Sa loob niyon ay wala, kundi ang kanyang wedding ring at isang piraso ng papel na may iisang pangungusap na nakasulat sa tinta ng dugo at paet. Naglakad siya palabas ng mansyon nang hindi lumingon. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila isang pagbakla sa bawat kadenang iginapos sa kanya ng pamilya Torres. Ang ulan ay dahan-dahang bumabasa sa kanyang mukha, hinahalo ang kanyang mga luha sa lamig ng gabi, hanggang sa wala nang matira kundi ang katatagan. Sumakay siya sa naghihintay na sasakyan ni Antonio. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa gate ng mansyon, tiningnan ni Isabela ang malaking bahay sa side mirror. Ang ilaw sa loob ay tila unti-unting namamatay, gaya ng pag-ibig na matagal na niyang ibinaon. "Saan tayo, ma'am?" tanong ni Antonio. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at katapatan. Tumingin si Isabela sa malayo, sa abot tanaw kung saan dahan-dahang sumisilip ang unang liwanag ng bukang liwayway. "Sa lugar kung saan walang Torres na makakaabot sa atin, Antonio." Sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay matatag na at wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Dahil simula sa oras na ito, ang Isabela na kilala nila ay patay na. At ang reynang binuo ng kanilang kalupitan ang siyang maniningil ng lahat ng kanilang utang. Ngunit sa gitna ng kanyang paglisan,
Hindi napansin ni Isabela ang isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan na tila kanina pa nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang mga ilaw nito ay dahan-dahang sumindi nang makalayo ang sasakyan ni Isabela, na tila isang aninong handang sumunod sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Torres ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng bahay, isang katahimikang hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng isang nakatutulig na babala. Nang pumasok si Javier at Doña Remedios mula sa isang gabing puno ng paglulustay, ang tanging sumalubong sa kanila ay ang amoy ng malamig na hangin at ang kawalan ng presensya ng babaeng dati ay laging naghihintay sa pintuan. Walang anino ni Isabela na gumagalaw sa kusina, walang tunog ng mga yabag na nagmamadaling asikasuhin ang kanilang mga pangangailangan. Ang mansyong dati ay puno ng init ng pagsisilbi ni Isabela ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa marmol at semento. Mabilis na umakyat si Javier sa kanilang silid. Ang kanyang puso ay kumakaba sa isang dahilan na hindi niya maipaliwanag. Nang buksan niya ang pinto, ang lahat ay maayos at malinis. Masyado itong malinis. Ang bawat gamit ni Isabela ay wala na sa kanilang mga pwesto. Ang kabinet ay kalahating bakante. Iniiwan lamang ang mga damit na binili ni Javier para sa kanya na kailanman ay hindi niya talaga nagustuhan. Sa gitna ng malawak na kama, nakapatong ang maliit na itim na kahon na iniwan ni Isabela. Dahan-dahang lumapit si Javier, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang binubuksan ang takip nito. Doon, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier ang wedding ring ni Isabela. Sa tabi nito ay isang piraso ng papel na may mga letrang tila isinulat ng may matinding pait. Ang huling pirma na hiningi mo ay ang siyang nagtapos sa lahat. Hindi mo lang pinatay ang asawa mo. Pinatay mo rin ang kaisa-isang pagkakataon mong maging isang ama. Paalam, Javier. Ang bawat salita ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Javier. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa singsing na tila ba ito ay isang nakalalasong hayop. Ngunit bago pa niya maproseso ang sakit at pagkalito, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng sunod-sunod na marahas na pagkatok sa kanilang malaking gate sa labas. Hindi ito ang mahinang katok ng isang panauhin. Ito ay ang mabigat at awtoritatibong paghampas ng mga kamay sa bakal, kasabay ng malalakas na boses ng mga lalaking naghahanap ng katarungan. Javier! Javier, ano ang nangyayari sa labas? Sigaw ni Doña Remedios mula sa ibaba. Ang kanyang tinig ay puno ng hysterical na takot. Mabilis na bumaba si Javier at doon niya nakita ang kanyang ina na nakatayo sa gitna ng sala, napapalibutan ng 3 lalaking naka-Amerikana. Hawak nila ang mga dokumentong may tatak ng bangko at ng korte. Mr. Javier Torres, kami ay mula sa Legal Department ng Torres Global Holdings o ang kumpanyang dati ay sa inyo. Wika ng isa sa mga lalaki, ang boses ay walang anumang emosyon. Dala namin ang foreclosure order para sa mansyong ito at ang lahat ng ari-ariang nakapaloob dito. Mayroon kayong 1 oras para kunin ang inyong mga personal na kagamitan at lisanin ang lugar na ito. Ano? Hindi maaari. Bahay ko ito. Ako ang reyna sa bahay na ito. Tili ni Doña Remedios. Pilit na sinusugod ang mga lalaki, ngunit hinarangan siya ng mga ito. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa isang trust fund na kontrolado ni CEO Isabela Torres. Pagpapatuloy ng lalaki. At dahil sa paglabag nyo sa mga terms ng pautang, binabawi na ng kumpanya ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Javier si Sofia na dahan-dahang bumababa ng hagdan, bit-bit ang kanyang sariling mga maleta. Wala na ang mapagmahal na mukha nito. Wala na ang mga luhang pilit na ipinapakita kanina. Ang mga mata ni Sofia ay malamig at puno ng pagmamadali. Sofia, saan ka pupunta? Tulungan mo kami!
Pagsusumamo ni Javier, ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala. Tumigil si Sofia sa huling baitang ng hagdan at tumingin kay Javier ng may matinding pandidiri. Tuluman kayo? Javier, magising ka nga. Wala na kayong pera. Wala na kayong kumpanya. Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay ikaw ang nagpapatakbo ng lahat? Isang hangal ka lang pala na pinapaikot ng asawa mo. Pero ang anak natin, ang baby natin, Sofia. Huling hirit ni Javier. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia habang inaayos niya ang kanyang salamin sa mata. Anak? Javier, hindi mo ba naisip kung bakit mabilis akong nabuntis nang mag-away kayo ni Isabela? Ang anak na ito ay hindi sa'yo. Sa tingin mo ba ay papatul ako sa isang lalaking baog kung wala kang pera? Ginamit lang kita para pambayad sa mga utang ko. At ngayong wala ka ng silbi, bakit pa ako mananatili? Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang huling hatol na bumutas sa natitirang dignidad ni Javier. Pinanood niya ang pagtalikod ng babaeng. Akala niya ay kanyang kaligtasan, habang ang kanyang ina ay humahagulgol sa sahig. Niyayakap ang mga mamahaling vase na kukunin na rin sa kanila. Habang dahan-dahang inilalabas ang kanilang mga gamit sa gitna ng kalsada sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang bintana nito ay bumaba ng bahagya. Inilalantad ang malamig at magandang mukha ni Isabela. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nang uyam. Tinitigan niya lang si Javier ng may matinding habag. Isang habag na mas masakit pa kaysa sa anumang galit. Pagkatapos, dahan-dahang tumaas ang bintana at mabilis na umandar ang sasakyan, iniiwan ang mag-ina sa gitna ng kalsada, napapalibutan ng mga basurang sila mismo ang gumawa. Ngunit habang nakatitig si Javier sa papalayong sasakyan, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang lumapit sa kanya at humawak sa kanyang balikat. Mr. Javier Torres, kailangan niyo ring sumama sa amin sa presinto. May warrant of arrest kami laban sa inyo para sa kasong financial fraud at falsification of public documents. Ang amoy ng bakal at malamig na semento? Yan na ba ang bagong pabanggo mo, Javier? Ang tinig ni Isabela ay tila isang malamyos na musika na bumasag sa nakabubulol na katahimikan ng silid-dalaw sa presinto. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin, suot ang isang eleganteng puting damit na lalong nagpatingkad sa kanyang kutis at sa unti-unti nang bumubukol niyang tiyan. Ang bawat kilos niya ay puno ng grasya, malayo sa basag at sugatang Isabela na iniwan ni Javier sa sahig ng kanyang opisina ilang linggo na ang nakalilipas. Sa kabilang panig ng salamin, halos hindi makilala si Javier. Ang dati ay makinis at mapagmataas na mukha nito ay balot na ng balbas. Ang mga mata ay malalim, ang itim na bilog sa paligid, at ang suot na kulay dalanda na uniporme ng bilanggo ay tila isang malaking sampal sa kanyang nakaraang karangyaan. Nang makita niya si Isabela, dahan-dahang nang inig ang kanyang mga labi at pilit niyang inabot ang telepono sa dingding. Isabela? Isabela, patawarin mo ako! Ang boses ni Javier ay gumaralgal, puno ng pagsisisi na huli na para pakinggan. Nalinlang ako. Ginamit lang ako ni Sofia. Ang lahat ng ginawa ko, akala ko ay para sa atin, para sa kumpanya. Please, bawiin mo ang mga demanda. Hindi ko kayang tumagal dito. Tinitigan siya ni Isabela ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at malamig na habag na tila mas nakakasunog kaysa sa pot. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok, ang kanyang mga daliri ay dumaan sa kanyang anit ng may katatagan. Ang kumpanya, Javier, ay matagal nang hindi sayo. Ang kumpanyang iyon ay itinayo ko sa bawat gabing hindi mo ako kinausap. Dahil mas gusto mong kasama ang mga kaibigan mo. Ang kumpanya iyon ay nabuhay sa bawat sentimo ninakaw niyo ni Mama sa akin. Mahinahong sagot ni Isabela. Ang bawat salita ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanilang relasyon.
Pero ang anak natin, Isabela, sabi ni Mama, baka pwede pa tayo magsimula muli para sa bata. Huling hirit ni Javier. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit anong butas sa pader na itinayo ng kanyang asawa. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Dahan-dahan siyang tumayo. Inilantad ang kanyang katawan ng buo sa harap ni Javier. Hinaplos niya ang kanyang tiyan ng may matinding pagmamahal. Isang haplos na kailanman ay hindi mararanasan ni Javier. Hindi ako baog, Javier. Ang katotohanang iyan ang siyang papatay sa iyo gabi-gabi sa loob ng seldang ito. Bulong ni Isabela, sapat na para marinig sa kabilang linya. Magkakaroon ako ng anak, oo. Pero ang batang ito ay walang ama dahil ang lalaking dapat sana ay magtatanggol sa kanya ay ang siya ring nagtangkang pumatay sa amin dahil sa isang sampal ng kasinungalingan. Sa labas ng silid-dalaw, narinig ang malakas na iyak at pagsusumamo ni Doña Remedios. Nakaluhod ang matanda sa sahig ng presinto. Pilit na humahawak sa laylayan ng damit ni Antonio, ang abogado ni Isabela. Ang kanyang mga alahas ay wala na. Pinalitang ang maruming damit at nang mukhang tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Abogado, parang awaan niyo na. Sabihin niyo kay Isabela, ibabalik ko ang lahat. Ang medalyon ng nanay niya, hahanapin ko. Huwag lang niyang hayaang mabulok ang kaisa-isa kong anak sa loob. Ang baha-bahagi ng boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang tunog ng desperasyon na tila walang sinumang nais makinig. Hinarap ni Isabela ang salamin sa huling pagkakataon. Tinitigan niya ang lalaking dati niyang itinuring na mundo. Ang sabi mo noon, Javier, ay basura ako. Ngayon, tingnan mo ang paligid mo. Ang reynang minaliit mo ay nakatayo sa labas, humihinga ng malaya. At ikaw? Ikaw ang nakakulong sa basurang ikaw mismo ang nagtambak. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang teleponyo. Ang tunog ng plastik na tumama sa base nito ay tila isang pinal na hatol. Tumalikod siya nang hindi lumingon sa mga hiyaw ni Javier na tinatawag ang kanyang pangalan. Sa kanyang paglakad palabas, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Ang bawat hakbang niya sa simento ay tila isang pagdiriwang ng kanyang kalayaan. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, isang lalaking nakauniporme ng National Bureau of Investigation ang lumapit kay Antonio. Attorney Antonio, may balita kami tungkol kay Sofia. Nakita ang sasakyan niya sa isang liblib na lugar sa probinsya, ngunit may nakita kaming hindi inaasahan sa loob. Kailangang makita ito ni CEO Torres. Ang kaba sa dibdib ni Isabela ay muling bumalik. Ang laban na akala niya ay tapos na ay tila mayroon pang huling kabanata na mas madilim at mas alimuot kaysa sa kanyang inaasahan. Ang bawat kasinungalingan, gaano man ito kabango, ay laging humahantong sa amoy ng nabubulok na katotohanan. Ang mga salitang iyon ni Nanay Elena ang paulit-ulit na naririnig ni Isabela sa kanyang isipan habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa kanyang sasakyan. Ang lugar ay malayo sa kinang ng Makati o sa karangyaan ng mansyon ng mga Torres. Narito siya sa isang liblib na barangay sa hangganan ng Laguna, kung saan ang kalsada ay balot ng putik at ang mga bahay ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Sa gitna ng masukan na damuhan, nakaparada ang mamahaling puting sedan ni Sofia, ang sasakyang binili ni Javier gamit ang pera ng kumpanya. Ngunit ang sasakyang dati ay kumikinang sa ilalim ng araw, ay puno na ngayon ng dumi, ang mga gulong ay baon sa putik, at ang salamin sa harap ay may malaking lamat. Ma'am, wag na po kayong lumapit. Kami na ang bahala rito. Babala ni Antonio. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang inaalala yan si Isabela sa paglakad sa hindi pantay na lupa. Hindi nakinig si Isabela. May isang puwersa sa loob niya na nagtutulak sa kanya na harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan.
Nang marating nila ang sasakyan, tumambad sa kanya ang isang tanawing hindi niya inaasahan. Ang loob ng kotse ay puno ng mga nagkalat na gamit. Mga mamahaling bag na gisi-gisi, mga alahas na tila itinapon lamang, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga gamit ng sanggol na nakita ni Isabela sa litrato noong nakaraang buwan. Ngunit walang tao sa loob. Ang tanging naroon ay isang maliit na kwaderno na nakabukas sa passenger seat. Kinuha ito ni Antonio at dahan-dahang binasa ang huling pahina bago ito ipinakita kay Isabela. Hindi siya biktima ng aksidente, ma'am. Bulong ni Antonio. Ang kanyang boses ay tila isang mabigat na pasanin. Tinangay ng mga dating kasamahan ni Sofia sa Macau ang lahat ng perang nakuha niya kay Javier. Iniwan siyang walang-wala at ayon sa mga saksi rito, nakita siya naglalakad patungo sa kabilang baryo, mukhang ligaw at tila nawawala sa sarili. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Isabela. Tumingin siya sa malayo, sa isang maliit na barong-barong sa dulo ng kalsada. Doon, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa sahig na semento. Ang buhok ay gulo-gulo at ang suot na maruming duster ay malayo sa imahe ng sopistikadong Sofia na umagaw sa kanyang asawa. Dahan-dahang lumapit si Isabela. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang hudyat ng huling paghuhukom. Nang marating niya ang tapat ng babae, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sofia. Walang natirang bakas ng katalinuhan o kamalditahan sa mga mata nito. Tanging isang malaking kawalan at takot. "Sino ka?" tanong ni Sofia. Ang boses ay paos at nanginginig. "Nandito ka ba para kunin ang baby ko?" Wala na siya. Kinuha na nila lahat. Napahawak si Isabela sa kanyang sariling tiyan. Ang makitang ganito ang babaeng naging mitsa ng kanyang paghihirap ay hindi nagbigay sa kanya ng kagalakan. Sa halip na magalit, isang mabigat na lungkot ang biglang sumikip sa kanyang dibdib. Sa sandaling yon, malinaw niyang naunawaan na sa huli, ang labis na kasakiman ay kadalasang nauuwi sa sariling pagkatalo. "Wala akong balak kunin ang anumang pag-aari mo, Sofia," mahinahong sabi ni Isabela. Mahinahon ang kanyang tinig na para bang naghahangad lamang ng katahimikan. "Nandito ako upang tuluyan ng isara ang bahaging ito ng aking buhay." Pagkatapos, ay dahan-dahang kumuha si Isabela ng isang sobre mula sa kanyang bag at maingat itong inilapag sa tabi ni Sofia. Hindi ito pera para sa karanyaan, kundi sapat na halaga para sa gamot at pagkain at ang address ng isang rehabilitation center na pagmamay-ari ng kanyang foundation. Ang bawat tao ay deserve ang pangalawang pagkakataon, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil kailangan nating palayain ang ating mga sarili mula sa galit. Pagpapatuloy ni Isabela. Tumalikod si Isabela nang hindi na hinihintay ang sagot ng babaeng tila hindi na siya kilala. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Ang bawat hapdi ng sampal ni Javier, ang bawat pang-iinsulto ni Doña Remedios, at ang bawat panlalait ni Sofia ay tila dahan-dahang tinatangay ng hangin. Nang makasakay siya sa sasakyan, tumingin siya sa bintana at nakita ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila, isang tanda na ang kadiliman ay malapit ng matapos. "Antonio, dalhin mo ako kay Nanay Elena." Utos ni Isabela, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pag-asa. Gusto kong malaman niya na tapos na ang lahat, na ang apo niya ay lalaki sa isang mundong wala nang bakas ng pot. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng biyahe, biglang tumunog ang cellphone ni Antonio. Isang tawag mula sa ospital kung saan naroon si Nanay Elena. Ang mukha ni Antonio ay biglang nagbago. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. "Ma'am, si Nanay Elena po, nagkaroon siya ng biglang komplikasyon. Kailangan nating magmadali." Ang puso ni Isabela ay tila tumigil sa pagtibok. Ang huling haligi ng kanyang lakas,
Ang tanging taong naging ina sa kanya ay tila unti-unti nang bumibitiw sa sandaling akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Ang bawat tibok ng puso ay isang pasasalamat at ang bawat huling hininga ay isang pagpapala. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na haplos sa isipan ni Isabela habang mabilis siyang naglalakad sa pasilyo ng ospital. Ang amoy ng gamot at ang puting liwanag ng mga bumbilya ay tila nagpapabigat sa bawat hakbang niya. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang pintuan ng intensive care unit kung saan ang kaisa-isang taong tumuring sa kanya bilang tunay na anak ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Dahan-dahang pumasok si Isabela, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na bakal ng pintuan. Doon, sa gitna ng mga makinang nagbibigay ng tunog ng buhay, nakahiga si Nanay Elena. Ang mukha ng matanda ay payapa, ngunit ang bawat paghinga nito ay tila isang mabagal na pag-akyat sa isang matarek na bundok. "Nanay?" bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Dahan-dahan niyang kinuha ang nangangalirang na kamay ng matanda at inilagay ito sa ibabaw ng kanyang malaking tiyan. "Nandito na po ako. Huwag niyo po kaming iiwan. Marami pa tayong pangarap para sa batang ito." Sa isang himala ng pagmamahal, dahan-dahang nagmulat ng mata si Nanay Elena. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang maramdaman ang pintig ng buhay mula sa sinapupunan ni Isabela. "Isabela, anak." Halos pabulong na wika ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Nakita ko na ang pagbangon mo. Wala na akong hihilingin pa. Maging matatag ka para sa iyong anak. Huwag mo siyang hahayaang mamuhay sa dilim." Iyon ang mga huling salita ni Nanay Elena bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at ang mahabang tunog mula sa monitor ay naghudyat ng kanyang paglisan. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging naririnig ay ang tahimik na hagulgo ni Isabela, isang pag-iyak na hindi lamang para sa pangungulila, kundi para sa isang pangakong hinding-hindi niya babaliin. Lumipas ang ilang buwan. Ang sakit ng pagkawala ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong sigla. Ang hustisya ay tuluyan ng nakamit. Si Javier ay hinatulan ng 10 taong pagkabilanggo, habang si Doña Remedios ay namumuhay na ngayon sa isang maliit at madilim na paupahang silid, umaasa sa tulong ng mga kawanggawa na dati ay hinahamak niya. Wala nang natira sa karanyaan ng mga Torres, kundi ang pait ng kanilang mga maling desisyon. Isang gabi, habang ang ulan ay banayad na pumapatak sa bubong ng bagong bahay ni Isabela, naramdaman niya ang isang kakaibang kirot. Hindi ito ang kirot ng galit o pait, kundi ang hudyat ng isang bagong simula. Sa tulong ni Antonio at ng mga tapat na kasambahay, mabilis siyang naisugod sa ospital. Ang bawat oras sa loob ng delivery room ay tila isang paglalakbay pabalik sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang bawat hirap ng panganganak ay tila simbolo ng kanyang pagbangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. At nang ang unang tinig ng kanyang sanggol ay pumutok sa katahimikan ng silid, ang lahat ng pait ay tila tuluyan ng nahugasan. Isang malusob na sanggol na babae. Dahan-dahang inilapag ng nurse ang sanggol sa dibdib ni Isabela. Nang maramdaman niya ang init ng balat ng kanyang anak, ang mundo ni Isabela ay tila naging buo sa unang pagkakataon. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang unang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw. "Welcome to the world, Elena Victoria," bulong ni Isabela habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. "Dadalhin mo ang pangalan ng pag-asa at ang tagumpay ng ating pagbangon." Sa sandaling iyon, alam ni Isabela na ang digmaan ay tapos na. Wala na ang baog na Isabela. Wala na ang martir na asawa. Ang naroon ay isang ina, isang reyna, at isang babaeng natutong mahalin ang sarili bago ang iba. 5 taon ang mabilis na lumipas,
Tila mga alon na dahan-dahang humahaplo sa dalampasigan at binubura ang mga bakas ng madilim na kahapon sa buhangin. Sa isang malawak na harden na nakaharap sa asul na dagat ng Batangas, isang bata ang masayang tumatakbo. Ang kanyang tawa ay tila mga kampanilya na nabibigay ng buhay sa bawat sulok ng paligid. "Mommy, look! I found a beautiful shell!" Sigaw ni Elena Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng sigla habang ipinapakita ang isang makinang nakabibi sa kanyang ina. Mumiti si Isabela, isang ngiting hindi napilit at wala ng bakas ng pait. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng kanyang anak, ang batang naging simbolo ng kanyang muling pagsilang. Suot ni Isabela ang isang simpleng puting bestido na humahampas sa hangin. Ang kanyang anyo ay puno ng kapayapaan na tila ba ang lahat ng bagyong kanyang pinagdaanan ay naging mga ambon na lamang na nagpatatag sa kanyang kalooban. "It's beautiful, Elena. Just like you." Bulong ni Isabela habang tinititigan ang dagat. Sa kabilang panig ng bakod, sa malayo kung saan nagsisimula ang kalsada, isang lalaki ang nakatayo sa anino ng mga puno. Si Javier. Kalalabas lang niya ng bilangguan, ilang buwan na ang nakalilipas. Ang kanyang suot ay luma at kupas na. Ang kanyang katawan ay payat at tila pasan ang bigat ng buong mundo. Tinitingnan niya ang kanyang mag-ina mula sa malayo. Ang pamilyang dati ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit tinapon niya dahil sa sariling kasakiman. Hindi lumapit si Javier. Alam niya na wala na siyang puwang sa paraisong yon. Ang makitang masaya si Isabela at ang kanyang anak na hindi man lang siya kilala ay ang pinakamasakit na parusang habambuhay niyang dadalhin. Ang bawat tawa ni Elena Victoria ay tila isang matalim na paalala ng lahat ng kanyang sinayang. Samantala, si Doña Remedios ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga matatanda na pinopondohan ng kumpanya ni Isabela. Hindi siya pinabayaan ng kanyang manugang, ngunit hindi rin siya hinayaang makalapit muli. Ang matanda ay madalas na nakatitig sa kawalan. Tinatawag ang pangalan ng mga alahas na wala na sa kanyang mga daliri, isang reynang nawala ng kaharian, at pati na rin ang sariling kaisapan. Nang dahan-dahang lumubog ang araw, pumasok si Isabela at Elena Victoria sa loob ng kanilang bahay. Sa gitna ng kanilang sala, nakasabit ang isang malaking litrato ni Nanay Elena. Ang mga mata nito ay tila nakang-ite at nagbabantay sa kanila. "Mommy, did Nanay Elena really love the sea?" Tanong ng bata habang tinitingnan ang litrato. "Yes, anak. She loved the sea because it's vast and strong, just like the love she gave us." Sagot ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Isabela ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, nahanap na niya ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng pot. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng anumang unos. At ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang kwento para sa bawat babae nakikinig. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung sino ang nasa tabi niya, kundi sa kung paano niya nagagawang buiin ang sarili niyang mundo mula sa mga basag na piraso ng kanyang nakaraan. Ang reyna ay hindi na nagtatago sa anino. Ang reyna ay naglalakad na ngayon sa ilalim ng maliwanag na buwan, tangan ang kanyang dangal at ang kinabukasan ng kanyang anak. Ang kwento ni Isabela Torres ay hindi nagtapos sa isang paghihigante, kundi sa isang matamis at ganap na paglaya. Isang paglayang nagsimula sa isang sampal ng katotohanan at nagtapos sa isang yakap ng wagas na pagmamahal.